Tara, usap tayo. Welcome sa Usapang Pinoy dito sa TVUP. Ito ang show kung saan binibigyang espasyo ang mga Pilipino na pag-usapan ang mga napapanahong usapin para mas maintindihan ang mga pangyayaring ito. Ako si Shelo Magno, isang ekonomista at profesor mula sa UP School of Economics ng University of the Philippines, Diliman. At ako naman si JC Punong Bayan, isa ring economist mula sa UP School of Economics. At ako naman po si Ramon Bautista, isang manunulat, aktor at lecturer sa UP Film Institute sa UP Diliman. Okay, so bakit nga ba tayo nandito, guys? Anong ginagawa natin dito sa show na to? Naku, kasi pag-uusapan natin yung mga napapanahong issue dahil sa ang dami nang nangyayari dito sa Pilipinas ngayon, di ba? Correct. Kung binubuksan mo ang TV, titignan mo ang internet, kung ano-anong balita ang bumubulaga sa atin, di ba? Tapos minsan hindi nakakatuwa yung mga nangyayari, kaya andito tayo ngayon. Hay nako, wag na nga tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam naman natin ang pinakamainit na usapin ngayon sa Pilipinas ay yung skandal ng korupsyon. At nagsimula yan nung lumitaw yung pangungurakot sa flood control project sa iba't ibang panig ng bansa hanggang sa kumalat na rin sa mga kontrobersya at investigasyon sa mga iba't ibang government agencies. Ay, nako! Grabe, ang dami na talagang kurakot sa bansa. Kaya para sa first episode natin, tingin ko kailangang intindihan talaga natin kung bakit ba nangyayari itong issue ng korupsyon. Hindi naman tayo pinanganak ng mga korap. At para tulungan tayong intindihin ang sikolohiya ng korupsyon, inibitahan natin si Dr. Antoinette Raquiza, the convener of the Political Economy Program of the UP SIDS and formerly a professor in Development Studies and Southeast Asian Studies with the UP Diliman Asian Center. Dr. Raquiza, usap tayo. Hello po. Hello po, ma'am. Hello po. Kamusta kayo? Ayan. Hello po, ma'am. Ayan. Yan. Okay. Siguro para simulan po yung usapan, Dr. Raquiza, in one word, paano nyo po i-describe ang corruption scandals dito sa ating bansa? In one word, Opo. karumal-dumal. Ayun. Karumal Ang lalim. dumal. Ang lalim. Karumal-dumal. Oo. Pero ma'am, pag sinabi mong korupsyon, ano ba talaga yan? Can we just refer to it as a pera-pera lang? Is it cultural, political, social? Yeah. Thank you for, that's a good question. Sa textbook definition of corruption is really yung paggamit ng public office for Mhm. private gain. Diba? So parang nasa isa kang posisyon na pwedeng you to make decisions for the public, pero at the same time, ang objective mo is really get something out of it in private. So, it has both, parang nakikita natin yung corruption both sa politika pero also sa private sector. No? Sa politika, you have, kung yung isang government official na gumawa ng isang patakaran o isang action na that would favor isang individual o yung korporasyon na kapalit ay pera or pabor. Sa private sector, meron din nangyayari na money laundering sa mga bangko, di ba? Or yung sinasabi or tinatawag na insider trading sa stock market. So in other words, yung corruption, hindi lang yan sa gobyerno, kundi sa private sector. Actually, pati rin sa private, yung mga social dealings natin. Pwede rin pumasok yan as long as may nagde-decision ka na may kapalit. More than anything else. Hindi ko yun yung So in effect, ma'am, yung sinasabi mo, yung nakikita natin korupsyon ngayon, halimbawa sa flood control, ay isang example lang ng korupsyon dahil ito nakikita natin yung pagkakaroon ng cut sa mga presyo ng government infrastructure project, no? Pero based on the definition that you mentioned, siguro another example ng korupsyon, halimbawa paggawa ng batas ng mga congressman at senador natin na pumapabor sa mga personal interest nila, di ba? So yun nga, pera-pera, pero may appointments to positions sa yan. Tapos yun nga, paggawa ng mga patakaran o batas, that will favor isang tao, isang sektor na in exchange for something else. That's personal. So ganun ka broad. Yeah. So the flood, so sa ganung lawak ng ng definition, anything and everything. So
So in a sense, ang kailangan din talaga kunwari sa political system is to really define. Kunwari meron tayong plunder law, pero 2 pages lang yata yung ating plunder law. So parang plunder is the eyes of the beholder, di ba? Yeah. Parang hindi natin alam. So it can be very arbitrary. Doon nagkakaroon ng problema. Yeah. If yung yung kumbaga like you just look at parang you will see sa ngayon yung question of corruption is very politicized, right? So parang in a way hindi siya the type na it applies to all, but it really will depend on sino yung nasa poder. So yun yung isa sa I think na pinakamalaking problema ng corruption. And which is also corrupt. So Ma'am Tonet, pagdating dito sa flood control scandal natin ngayon, paano sa tingin mo tayo nakarating dito? Bakit ganito kalawak or ka-widespread pala yung corruption? Anong nangyari kaya? Okay. So papasok ako dito I'm going to use an institutionalist perspective, right? So parang so in a sense yung corruption is bred sa isang lipunan at isang institutional context, right? So ang tinitignan ko would be bakit nagkaroon ng corruption o if pag tinignan natin ngayon sa institutional context, you look at different things. One, yung meron pang polisiya o patakaran na tiyak doon that addresses the problem. But the second is enforcement, right? So yung kunami patakaran ka na nga, how is it enforced, right? Third is monitoring mechanism, right? And then is there consistency? In other words, pag ginawa ko to, di ba? Kung ginawa ko to, ito ang mangyayari sa akin. Paparusahan ako, ganyan. Yeah. So pero kung kunwari depende kung sino yung connection mo, di ba? Kung sino yung isang kamalakas. So as long as there is arbitrariness in that process, magiging problema, and it will never solve that problem of corruption. The second thing is ang tendency natin ngayon sa Pilipinas is napaka-personalistic ng approach natin sa corruption. In other words, dala to ng mga tao, hindi ng sistema. And what I'm saying now is that syempre nandun yung tao, but yung tao na yun is influenced, is shaped by the institutions that actually he or she or they are nakapaloob doon sa ganung klaseng sistema. So ma'am, di ba, minsan, pag pinasok tayong one way, So, tapos kakilala ko yung pulis na humuli sa akin, pwedeng pakiusapan na yun di ba? Oo. I mean, yeah. So, Corruption din yun di ba? Hindi lang flood control, ito sa mga mas micro level na parang na-experience natin every day. So, okay. So, there's that, di ba? And ang isang pwedeng sabihin, ito naman sinasabi ng iba, is that, kasi mahirap, wala silang sweldo. But that is not, it is a necessary, but not a sufficient condition para i-explain bakit kumukuha yung pulis na yun ng pera. Right? So, mahirap ako. But if you say it na dahil mahirap yung tao, lahat na lang tayo. Correct. Diba? Lahat na lang na police corrupt. So, in other words, there is ibang decisive factors. If they know they can get away with it. Yes. Diba? So, in effect, ng parang sasabi mo, the likelihood of getting caught. Yes. And, because of the likelihood of getting caught, nagkakaroon ng mga recidivist behavior. Gusto nyo mga paulit-ulit na behavior. Kasi kung titingnan natin yung mga personalities na involved dito sa flood control projects are more or less the same personalities na involved ng pork barrel scam ni Napoles. Di ba? Napicturean naman sila noon, medyo nakulong sila noon, pero lahat ng mga desisyon naging malaya sila except kay Napoles. So, because of that, umulit na naman sila ngayon. So even if we have plunder, kahit lagyan mo pa yun ng death penalty, yung pangungurakot, if they're not gonna get caught, are you saying na in 3 years time, mag-uusap na naman tayo ng korupsyon ng ganito, mas malaki na yung amount? Baka nga 3 years ago, pinag-uusapan na ito, baka more Actually, gumawa ako I did a study in 2019 on actually comparing it's anti-corruption campaigns, and I was comparing EDSA DOS and yung GMA. Right? And ang lumalabas kasi doon,
bakit yung EDSA 2 naging effective. Kumbaga napatalsik natin si President Estrada. Pero yung kay GMA na halos parehong-pareho. Halos yung issues, right? Parehong-pareho yung issues, pare-pareho yung forces. Yung mga gahaman sila pa rin ang Hindi, nandun yung militar. nag-takeover. Nandun yung church, nandun yung simbahan, nandun yung mass movement, nandun yung military, nandun yung split among the ruling class, di ba? So ang question ngayon, bakit naging effective yung kay ERAP, pero kay GMA hindi? Ma'am, in what sense na naging effective? Kasi napatalsik. pero after napatalsik si ERAP, kinasuhan ng plunder, guilty. Nakatakbo pa ring mayor. Yeah, no, but that's Dahil okay. pinatawan ni GMA. Yes, okay. But GMA survived. Yeah. There were like 3 coup attempts, right? Yeah, There was yeah. the split within, may Hayat 10 tayo, may, Correct. ano pa ba? May Jose Jose Pidal. Pidal. Yeah, Ano everything. yung I'm sorry. All the ingredients were there. At hindi napatalsik. In fact, lumakas si GMA. Why? Anong explanation, ma'am? Kasi sino yung partido na nakahawak doon sa Kongreso. If you look at kasi I did a comparative analysis and I looked at kunwari ilang impeachment cases ang pumasok kay ERAP, ilang yung impeachment case. Mas marami yung kay GMA, right? Ang pagkakaiba is si ERAP, nang pumasok siya sa, ito yung you'll have to read the The paper. the paper. Where we find the paper? Ito ang May plug link sa comment natin. section. Ayan, ilalagay natin ng link. Plug? I know, please. Kasi, si ERAP nang nanalo siya lang mag-isa. Remember yung kanyang partido at that time was Partido ng Masang Pilipino. Yeah, di ba? So nanalo siya based on his oath, pero hindi na ipanalo yung partido. Ang partido at that time was Lakas, which was under GMA. Right? Ngayon, nang pumasok na si GMA, hawak ni GMA ang Lakas at yung ruling People's Party Coalition. So if you look at the way, kaya nga ang feeling ko, pag pumasok yan sa Congress, ibang usapin na yan. Hindi na yan mass movement. Ayan na yung wheeling and dealing that comes in. So in effect, si ERAP won dahil siya ay popular sa mga tao. Yeah. But in terms of politicking, party politics, mas magaling si GMA. Yeah. And she was, And that helped with her survival despite all the issues of corruption. Second is that there was a clear successor. Kasi yan yung wala ngayon. It was a clear successor, right? So kumbaga like kay ERAP, si GMA. Kay GMA, walang successor kasi yung dalawa niyang vice presidente came from the same party. So in other words, there was no one that was going to break the parang no one. Walang power grab. Walang power grab, walang like a leading opposition. Yeah. Unlike yung kay ERAP. So really, if you look at the way the way our anti-corruption campaigns are it's highly political. Kaya ako medyo nagdududa ako pag impeachment. Bayaran yan. Bayaran yan. Sinasabi niyo mga bayaran, itong mga salbahe ba itong mga to? Wala ba talaga mga mababait? O kahit ba yung mga mababait, sadya ba talagang nakokorrupt din at nalalamon ng sistema? Marami tayong kilalang ganyan. Nalalaman ng sistema. Sino? Baka ma-cancel tong show na. Papangalanan natin yan sa susunod na episode. Okay. Pero Item. yung kabaitan ba, wala na ba sa dugo natin? Titrigger lang ba ng konti? Magiging corrupt na po tayo? Sino ba sinisisi po dapat dyan? Sistema. So, kasi yun nga, parang ako hindi ako naniniwala na yung ugal, parang masyadong mababaw. Diba? Kung ang sasabihin natin na ang problema is yung ugali o katangian ng isang tao. Kasi, kumbaga, kung yun ang dahilan, tanggalin natin yung tao na yun. Pero miski tanggal natin yung tao na may susulpot na ganun pa rin na sinasabi nga, diba? Yeah.
So in So other kahit words, mabait po, talagang makukorap siya. Ganun. Halimbawa, si JC, mabait yan. Pag yan po na posisyon, Pag si JC naging presidente, pag yan, surbol yan. May flood control project tayo dyan, Oo, JC. gagamitin ko yung talino ko sa kasama. Ganun po ba, Matt? pero again, we go back to ano yung patakaran, may enforcement ba yan, may mekanismo para i-monitor. So all of Yeah. these, it's really institutional. How do we build strong institutions? but ma'am, related to that, halimbawa, how do we explain ngayon? Kasi ibig sabihin, yung institution natin hardly evolved. Kasi parehas yung incidents of corruption, parehas yung kwento. But if you look at data like the Corruption Perception Index, Yeah. may movement perceived as most corrupt yung Pilipinas in the region. But to be honest, it's the same system, the same bureaucracy, but slightly improved yung perceived corruption sa Pilipinas noong panahon ni Pinoy. And then, sumadsad na naman. How do we explain that? Yung correlation sa presidente. Anong sabing improve? Parang, Oo. Actually, nag-improve yung score natin. Less gumanda corrupt ba na yung- tayo. Akala ko yung corrupt, mas malala. Hindi, pero- Mas, pero more again, control. But again, it's Ganon. for me, it's media. Mm. So parang, kasi I will contest that we were less corrupt during the time of Pinoy. We had the Disbursement Acceleration Acceleration Program. Yeah. Diba? 10 Yeah. billion yan. In Yeah. fact, during that time, the Supreme Court said that the Yeah. pork barrel is really illegal. Yes. Right? So, and then, nagamit yan sa Hacienda Luisita. Mm. You know, Inquirer had it reported on how the president's party administration paid for Carpio's impeachment. Mm. Okay. So, in other words, medyo selective yung ating Mm. so, which is also a problem. Yeah. So Diba? yung perception natin ng government Perception, is influenced yeah, by yeah. So how we the can- media is packaging it. We can give that person an easy pass. Yeah. BBM. Sorry, Mm. VBM. Diba? Like, Philippine Center for Investigative Investigative Journalism really came out with a damning Mm. report Mm. on how Sandro Marcos and Martin Romualdez got Mm. like the huge chunk of yung president's fund. Mm. Do we hear anything? Mm. Yung Do we hear pala ang anything? solusyon, patahimikin yung media. Walang corruption. Walang magre-report. Hindi walang corruption. Oo nga. Bigyan ng Idea. idea yung mga nasa gobyerno. Alam na nila yan. Evaluate lang ni Doc. Yan yung topic natin next week, Oo. ba? Press freedom. Pero Ma'am Tonet, yung Yeah. ibang mga Asian economies, tulad Yeah, sa China, for yeah, example, yeah. may corruption din naman dun. Yeah. Pero bakit sa kanilang bansa ay mabilis yung pag-unlad pa rin ng ekonomiya? Sa atin may corruption, pero bakit parang it's holding us Okay. back? Yeah. I did research on this again. So anyway, I compared Thailand and the Philippines. It's actually institutions. So Thailand had really stronger institutions because again, More matured. more matured, and it's also must make constraints. Mm. You had a strong state. Mm. You know, this is the three questions I asked when I did my research. I was looking at kasi pag sinabi natin ang Pilipinas, ang problema natin, ba't hindi tayo umuunlad? May tatlo. Mm. Corruption, political instability, Mm. and highly dependent on foreign capital. So Mm. we are vulnerable to external shocks, Yeah. right? Tignan mo ang Thailand. Exactly the same. Political instability, in Yes, other words, right. transfer of power comes through a coup, military coup. Corruption is there. Buti wala tayo sa Thailand. You have the monarchy. Pero sabi kasi nila, nung nasa Thailand, tinanong ko yung mga tao doon yeah. Meron din corruption, but at least they try to make sure na yung infrastructure nila safe para sa mga tao. Sa atin kasi ang lala ng corruption inaamin natin, substandard yung Or mga ghost. infrastructure. Or ghost, yeah. diba? Yeah, we love Coast. Coast NGO, Yeah. Coast Project. Mas garapal yung politiko dito, ma'am, kumpara sa Thailand. Iba yung hangin. But the thing is, okay, historically, Thailand had a strong military and a strong bureaucracy. In fact, the bureaucracy is really strong. We're looking at parang minana niyan sa monarchy, di ba? Yung Reformation, parang period. They really built a strong state.
Of course, relative yan to the Philippines. Kasi if you compare Thailand to Japan, walang sinabi ang Thailand. But and also the military was really corrupt. Pero sa Philippines, iba rin yung ating state building process. I don't want to start lecturing here kasi Kung paano nag-evolve yung government natin Iba yung- kumpara sa oo. evolution ng We've government ng Thailand. yeah, so for me, yung parang one of my conclusions doon sa study ko is that you need strong institutions Yeah. because in a way, for instance, and political parties is a must. Oh, yes. Strong political Yeah. parties. Okay, why? Because there are constraints if you belong to an institution, right? What are those constraints? true. Diba? There are constraints. Kasi, like for instance, if I belong to a political party, like for instance, UMNO in Malaysia, in national, uunlad ka kung umunlad yung partido mo. And may accountability ka May sa partido mo. habulin ka ng partido mo. Kasi at the end of the day, buhay yung partido if you actually do something. Correct. Wala tayong partido. Hindi dito nagpapalit ng partido Yeah. every time magkakaroon ng eleksyon. And I think the fact na walang partido ngayon, ang nangyari kaya mas matindi ngayon ang corruption is because isa-isa ngayon ang negotiation. At saka yung partido natin dito, mechanism for collusion. Yeah. Kung paano palalakihin yung corruption. Yeah. Diba? Unlike sa ibang countries, yung partido nagbabaston Yeah. ng miyembro Yeah. nila. Yeah. Diba? Pero ma'am, paano yan? May mga partido pinag-uusapan, mga institusyon. Bilang Wala tayo. mamamayan, anong... Yeah. Ganun kaya nating gawin? Ako, maliit na mamamayan lang ako para malabanan ng korupsyon. Yeah. Good question. Mahirap sagutin. Pang thesis, ano ba? Oo nga eh. Wait for my next study. I think lahat tayo, we have the responsibility to speak up. Yeah. Right? Lalo na sa university. We should, kasi yan yung we study, we know what's, more or less we have the space to really inquire and be critical. Yeah. I think it's incumbent upon the university, in our research, to really look at palalimin yung discussion. So palalimin at i-elevate yung discussion ng corruption. Para hindi lang, kasi si ganito at si ganyan at si... we need to actually educate when like ngayon, we're talking about Ito, this, yung ginagawa natin ngayon, ma'am, kaya tayo may palabas na ganito. Pinag-uusapan natin ng corruption. Oo nga. So sana, na may makatulong. Kasi, again, ang sinabi nga na parang ulit-ulit yung ating problema. And for me, I'll end this by saying we need to build strong political parties. We need to build that. So dapat pala sinasama yan sa mga in-endorse ni BBM na policy priority ng isang araw. Oo nga. Parang Diba? hindi. Kasi hindi kayang anti-dynasty bill lang. Yeah. Dapat may kakabit Yeah. na political party organizing, party financing. But yeah. So campaign reforms. Yeah. Right? So we don't even, parang for me, it's more of like, for me, like campaign reforms is one. Yung finance. Campaign finance reform. Kasi you cannot challenge the dynasties, Yeah. walang And then- political competition. Exactly, diba? So parang, you don't even have to go to the dynasty side. Yeah. Just cut it in the yung mga specific real reforms that will hit yung institution na yan. So Ma'am Tonet, how hopeful are you na pwede pang masawata tong corruption? Or ang best na lang ba ay ma-minimize natin to? Kasi imposibleng maging zero yung corruption. Anong tingin mo? Kasi to be realistic, Yan. Ito na. be Yung parang na lang, Consuelo Bibobo na lang sa atin ang sasabihin ni ma'am. Parang binuhusan ka na ng kapeng na Oo. init. Ano ang hanggang sa daming kayo natin, sabi ng Sir JP. to be realistic, Real talk, no? Real talk. no, I think we all have to mobilize. Kasi yun nga, parang sa totoo lang, it's going to be a tough battle, diba? It's an uphill battle. Yeah. So I don't really look at parang will it end? Just
just need to do what you have to do. Diba? But in effect, ma'am, you're saying we have to participate, we have to be vocal, i-criticize natin tong mga issues ng and corruption. without fear or favor. Kasama na dyan, Nakakatakot naman syempre, yan. yung Minsan, ano, ma'am. diba? Kasama na dyan yung hindi pagsuporta sa mga corrupt na Yeah, official. yeah. But is there a way to spot kung sino tong mga corrupt na official na to? Na magiging guidance ng mga tao, lalo na pag palapit na ng eleksyon. Yeah. Ano ba yung mga characteristics ng itong taong to? Check, corrupt to. Yeah. Tapos ma'am, kasi sa speech nila di ba, meeting di avance, lahat Yeah. galit sa corruption. Yeah. Siyempre, di Yeah. natin alam kung Yeah. sino-sino. Yeah. Oo. Tsaka pag may ayuda na kasi parang nasisilaw Ayun. yung mga So, kaya, tao. yeah, Parang yeah. kakalimutan Yeah. na nila lahat Yeah. ng ano. Tingin ko balik tayo sa programa. Diba? So, may sinasabi ba to sa suliranin talaga ng mga so parang of course we need to look at the track record, Yeah. yung mga pinanggalingan nila, but at the end of the day may sinasabi pa sila, yung may programa pa sila para sa lipunan. Because again, ang sinabi nga usually hanggang corruption lang, anti-corruption, di ba, parang it has become a defining issue ng mga elections is corruption. Yeah. We have to go past that para tignan kung ano pa talaga yung agenda ng mga bawat. So parang dapat itanong natin sa kanila yung tinanong namin sa iyo ngayon, ma'am. ano yun? Define corruption. Yeah. What are your strategies to address corruption? and How do you fix institutions? and also ano yung programa niyo sa sa society, di ba? Sabi ba ng totoo yun? Sinungaling yung mga yun. Kasi madaling mag-review ng, At saka nung huling eleksyon, di ba? hanggang budots na lang naman tayo. Kumuha ka ng consultant na magaling sumagot. Sabihin, Congressman, ito yung isasagot mo pag tinanong ka ni Ma'am Shelo, ni Sir JC ng ganito, ito isasagot mo. Huwag kang aamin na magnanakaw ka. Siyempre, yeah, pero at the same time, parang feeling ko, nawawala yung usapin ng issues. Yeah. Diba? Puro personality. Kumakanta, sumasaya. So, ma'am, So, siguro, importante din yung role ng COMELEC dyan. Kasi Yeah, for example, super. even if yung media mag-organize ng maraming debates, magtanong ng magtanong, napaka-discretionary. Kung Yeah. ayaw umattend, Yeah. hindi a-attend. Kasi alam nila, nakukuha sa one-liner Yeah, ang mga yeah. Pilipino. At maraming hindi 20 umattend. pesos na bigas. Noong 2022, Yeah. maraming hindi umattend Ng sa mga debate. at nanalo. Diba? Diba? Yeah. So we have to Dapat educate. disqualify na ma'am, pag nagbudots, Yeah. Talagang Bakit institutional yun? problems eh. Yeah, it's Huh? institutional. Yeah, it's institutional. And I think we have to start addressing that. Kesa we have to go beyond personalities. I think that's one of the biggest thing that we need to really just get people to, parang take their attention with regards to ano yung mga totoong or real issues. Ang laking trabaho pala nito, ma'am. Pero Talagang ito, malaki. panibagong real talk, ma'am. Posible pa ba ang good governance sa mga panahon ngayon? Sa dami ng challenges, mga sinungaling na politiko, mga nilalamo ng institusyon, Mga Pilipinong pagod. Pilipinong pagod, Pagod na sa issues. pag pinayudahan. Paano pag pinilagay mo dyan? Siyempre, hindi. So wala na, ma'am. Itignan na natin ito, show. Nasagot na. Hindi, tingin ko. Kaya nga, parang we have to be, we just really need to try to fight for good governance. Yeah. Diba? Parang there's no other way. Parang wala naman tayong choice. Wala tayong choice, Diba? diba? So we just do it. Yeah, parang gano'n. Kasi hindi naman tayo makakatakas. Sa Pilipinas naman tayo nakatira. Oo nga, We should oo get nga. the government we deserve. Yeah, I think so. Yeah. Yeah. So we Sa just dami ng fight. tax na binabayaran natin. So parang, so we don't have a choice. We have to really just, and it's not only for us, it's also sa kababayan natin, di ba? Kasi pag nakita mo yung kahirapan sa kalsada, Yeah. it's appalling. So ang feeling ko lang, we're not only pag tinignan natin o we compare yung Pilipinas sa ASEAN, we have the worst poverty. I mean, Yeah. diba? Actually, napaka-depressing nung situation natin. Yeah. Because meron kang top-level corruption. The politicians who are also the elite Yeah. trying to protect yung share nila of power and wealth. Yeah. Using that power to abuse the Yeah. Yung poor. Kasi yeah. ayuda system, patronage Yeah, politics, yeah. and you have the middle class funding the whole system of corruption. Or opting out diba? through OFW. Yes. Diba? Oo. So yun yung parang in a sense parang
pag kino-compare natin, it's always corruption, but di ba, our economy, our ano, talagang, we need so much to do. There's so Kailangan much to do. basagin yun eh. Yeah, Yeah. 'Di ba? Yung middle class na biktima ng korupsyon, yeah, yung mga low income na pinapahirapan at todo-todong Yeah. binibiktima, yeah. at saka yung mga politiko. Nakakahilo pala tong usapin na to, ma'am. Hay nako, kapag Pinoy talaga, hindi tayo mauubusan ng bawat. Ito pa lang, corruption. Baka hanggang bukas tayo mag-usap dito. Oo, nandun pa rin. Pwede. Andun pa rin tayo. Ma'am, baka meron kayong mga gustong related literature o kaya gustong ipabasa sa mga Ayan. manonood natin. Siyempre, gusto nilang matutunan Okay, pa to. okay, yeah. So, paano ko sasabihin ngayon? I-plug mo ngayon. I-plug ko yung aking References. Yan yung mga references nyo. Magsisit in ba ganyan. sila sa klase mo? O Oo, paano hindi. ba? So, yeah. Magbo-vlog na po si Professor Raquisa. TikTok. Oo nga, pwede rin. Pwede. No, ano, I think, yeah. I think we need to, sa umpisa, tingin ko, nandyan yung basahin. PCIJ, like it takes so, di ba, parang, nag-research ako, parang nasasyak ako, kasi nandyan yung, ano, prueba. Parang, bakit walang nagsasabi? Walang, this is not being highlighted, stressed. But if you really just read, I get so shocked. Yeah. So, yung mga kailangan natin basahin at malaman, nandyan. We just Ma'am, need to kasi be... naman nga, grade 10 natin, di marunong Oo nga, magbasa. isa. Learning Yeah. poverty rate Yeah. na Yeah. 90%. Saka kahit alam mo yan, pag inayudahan ka, shut up ka na Oo eh, nga, di ba? oo nga eh. Dadali buhay mo, may parang cheat code na binibigay sa'yo pag nasa posisyon ka. Okay, wag na I know. nga. I Wala know. na rin naman pag-asa ang Pilipinas. Might as well. Yeah, kunin At ko saka na at lang least yung may share Diba? ka. May share ka sa korupsyon. Oo nga. Ay, nako. Anyway, you're talking about, kasi that's also another, Another Yeah. topic. yeah. Ibang it's episode also, na po yan. Oo, ano. Speaking of, may mga iba pa tayong episode na pag-uusapan. Ang dami talaga natin kailangan pag-usapan. Buti na lang, may mga susunod pa tayong episode. Di ba, Sir JC? Correct. So, siguro iwan na muna natin yung topic na to for now. Note na hindi naman natin sinabi na tatapusin natin. Kumbaga, dahil kailangan lang natin ipagpatuloy in the future dahil I'm sure marami pa tayong kailangang pag-usapan. Yan, no? At napaka-importante na naging usapin natin dito at sana po ay may natutunan kayo sa diskusyon na to at makatulong ito sa pag-form ng sarili niyong paninindigan kung paano natin susolusyonan ang issue ng korupsyon sa bansa. Muli, ako po si Professor Shalo Magno kasama si Dr. Tonet Raquisa, JC Punong Bayan at Ramon Bautista. Salamat sa pakikinig sa ating Usapang Pinoy! Pinoy!